kayo mga ka-RSP dito sa Usapang Wow. Talakayin po natin ang mga paksa na may kaugnayan sa wellness and well-being. Partikular na ang usapin sa ating mental health. Makakasama po muli natin ang multi-awarded life coach ng bayan, Coach Mike. Good morning. Hi. Good morning, Dayan. At magandang umaga sa ating mga ka-RSP. Tuwing Biyernes, all about life and wellness. Dagdag kaalaman para sarili ay mas maalagaan. Ako po si Coach Mike Celis. Ang pag-uusapan natin ngayon, misconceptions about women. Ito ang ating paksa ngayong araw. Yes, Dayan. Pag-usapan natin yan gamit ang wow, ko-agree, or ako disagree tayo sa mga popular na myth or misconceptions na may kaugnayan sa myths about women. Kasama pa rin natin ang ating RSP Barkada. Kasama sina Ceci Luna at sina Coach Michael and Sideline para sumagot rin kung wow o Alright, simulan natin sa ating myth number 1. Ito, mas magaling na leader o boss ang mga lalaki kesa sa mga babae. RSP Barkada, wow o Mas magaling na leader. We are Ang all mga lalaki kaysa in sa mga unison. Aw kami dyan, Coach Aw, Mike. aw, aw. Aw. Tingnan natin yan, di ba? Happy Women's Month pala, Happy di ba? Women's Happy Month! Women's Month. So, yan. Tingnan natin yan. Lumabas tayo mga ka-RSP at nagtanong sa ating kawaw na si SPSFO4, Chanda Manawag. Kung ano ang kanyang sagot, narito. May gender equality na tayo ngayon. So, hindi lang babae, lalaki ang magaling ang pwedeng magaling na leader. It can be a gay or lesbian or wala sa gender ang pagiging magaling. Coach Mike, lahat kami Coach. Ako din. Oo. Okay. Sa totoo lang, leadership requires no gender. Oo. Diba? So regardless kung lalaki, babae, anyone in between, pwede maging leader kasi acquired skill siya. More so, may mga traits ang mga babae na actually mas nakakatulong para mas magaling na leader sila. Like what? Emotional intelligence, Okay. empathy, mentorship. This is based on studies, ha? So, dahil mas marami sila rin, mas actually nag-i-improve ang performance ng mga team members nila. Ayan. Kaya importante na talagang sa mga management positions, maglagay ka rin talaga Mix ng mga dapat, babae. dyan, para mix. everyone is represented accordingly. Correct. Alright, let's move on to myth number 2. Ang pagiging masyadong in touch sa mga emotions ay kahinaan ng mga kababaihan. RSP Barkada, wow o aw? Ano daw? I think it's an ow. Yes, yung Pagiging emotional. Kailangan nila pagiging mag-exercise. emotional sa sign of weakness. I think related din ito dun, sa myth number 1. Everyone is out, Coach Mike. Sige, Ano narito sa- naman ang sagot ng ating kawaw na si Marion Leocario. Wow. Kasi for me, ako kasi November babies ako. So para sa akin, masyado akong emotional, lalo na sa mga maliit na bagay. Kahit di mo ko pansinin, parang dadamdamin ko. Kasi babae ako eh. Kaya parang sa akin is masyado akong emotionally sa mga bagay kahit sa maliit o malaking bagay man yun, masyado ko siyang dinadamdam. Coach Mike, what do you think? Ako, in general, it's ow, Dayan. Simply because being in touch with your emotions, that allows you to become more mindful of your words and actions and take responsibility for your own decisions. Kasi kapag hindi ka in touch sa emotions mo, ang nangyayari nun, bara-bara lang. May mga nasasabi ka or nagagawa ka that you might regret thereafter. So it's actually an advantage that women are more in tune in with their Okay. emotions. Although yung sinabi kanina ng ating kawawa, no, it's also a valid point na minsan Yeah. sobrang emotional natin na baka sometimes nakaka-apekto sa ating pagdesisyon even in the workplace. How do you advise women na ganun rin yung pagtingin sa emotions nila? Yeah. Because we can also utilize that according to you as an Yes. advantage. I think it's more of taking a step back, Dayan, Okay. di ba? Na parang wag ka muna your emotion. And also, just to give another perspective about that, men are actually also emotional. Okay. Hindi lang nagpapakita, di ba? Oh, okay. But alam mo yun, pag mag-isa lang sila, umiiyak din sila, nakakaramdam din. So, it's more of na stereotype lang natin kasi ang mga Ayun. babae ang mas showy ng emotions Okay. nila. Sige, RSP Barkada, what do you think on that? Oo. Sige. Kahinaan daw ba ang pagiging emotional, Miss Alam mo, Ceci? Kahinaan ba ang Ceci. pagiging emosyon? I think hindi po. Hindi po, Your Honor.
Hindi po kahinaan pagiging emotional. Pinapakita mo lang kung sino ka. At the same time, kailangan mo din i-handle yung emotion mo. Kasi the moment na nagpasakop ka sa emotion mo, doon ka natalo. So, balance lang talaga. Nagpasakop. Ikaw, madam, May bakit aw? pagsasakot na Gusto ko nangyayari. yung sinakop Sila sa'yo. coaches. Ikaw, ma'am, bakit aw? Bakit aw? Kung kahinaan ba yung pagiging emotional ng mga babae? Oh, so how do you manage also your emotions? Sige, Okay ma'am, na yan, okay, okay na okay. yan. Sige. Hindi po kasi it's how you express your feeling, Ah. 'di ba? Walang masama sa pagiging emotional as long as ma-handle mo yung sarili mo and you learn from the mistakes. Yan. Kabog. Thank you so much, contestant number 1. Ikaw ba, coach? Coach, ikaw. So, normal lang naman maging emotional sa babae, especially pagka meron sila. So, as mga men, ganun talaga, di ba? As men, di ba dapat magano tayo? Parang understanding lang tayo. Tama, tama. Meron pa man din ako ngayon nagiging emotional. Okay, let's move on to myth number 3, mga Cars. Ito, ang end goal lagi dapat ng isang babae ay magkaroon ng sariling pamilya at mga anak. RSP Barkada, wow o aw? Aw. Ang end goal ay mag-asawa lang. At saka magkaroon ng Okay, Coach Mike. Sige, tingnan naman natin ang kasagot ng ating kawaw na si Pearl Flores. Though mother na ako, I think a woman should never be defined sa mga gusto niya. So, may free will ang woman kung gusto niya magkaanak or hindi. That's her choice. Alright, Coach Mike. Ako, aw din. While being a mother is perhaps one of the most beautiful Oo experiences a woman can have, may choice pa rin siya. May mga babae na gusto mag-focus sa career nila, mag-focus sa pagkakaroon ng fur babies, Oo. di ba? O kaya naman ay maging lone wolf. It's okay for as long as that person feels happy, complete, and fulfilled. Decision niya yon. So no one can tell them otherwise. Well, maraming salamat, Coach Mike Celes, sa mga ibinahagi mo sa amin ngayong umaga tungkol sa mga misconceptions tungkol sa mga babae. Kaugnay na rin ng ating celebration ng Women's Month. At lagi po nating tandaan mga ka-RSP, gawing wow ang ating buhay pag may Huwag baliwalayan dahil our wellness and well-being, especially our mental health, matters.